orasyon sa kandila at sa iba't ibang kahilingan. Marami sa atin ang may iba't ibang pangangailangan o kahilingan, subalit hindi natin alam kung saan tayo tatakbo o hihingi ng tulong para ang ating mga problema ay magkaroon ng solusyon. Minsan ay maiisip mo na ipagdasal na lang ito, subalit parang nakukulangan ka sa paraan ng pagdadasal mo at parang hindi ka dinidinig ng Panginoon sa iyong mga idinadasal. Ayon sa lihim na karunungan, ang paggamit ng kandila sa pagdarasal ay nakakadagdag ng malalim na pananampalataya at taimtim na pakikipag-usap sa Panginoon. Kaya nga sa lihim na karunungan, mapadilim man o liwanag ang idinadasal, ay gumagamit ito ng kandila. Ang mga manggagamot o mag-aanting man ay gumagamit din ng kandila sa kanilang pagdarasal at pagriritual. Gumagamit sila ng iba't ibang kulay ng kandila, subalit kalimitan ay puti ang kanilang ginagamit. Habang ang mga mangkukulam naman at mga nasa panig ng dilim ay purong itim na kandila lang ang ginagamit sa kanilang ritual. Maging pamarusa man ito o kahit sa mga panggagamot nila ay itim na kandila din ang kanilang ginagamit. Nagkakaiba lang ito sa sangkap ng kanilang itim na kandila sa kanilang paggagamitan. Kung magpaparusa ang mangkukulam ay kandilang itim na nilahukan ng lupa sa sementeryo ang kanilang ginagamit. Ang iba naman ay naglalahok ng abo ng piraso ng lumang kabaong na mula din sa sementeryo. Kadalasan pa itong ipinapatong sa bungo ng isang tao habang nagriritual, at kung manggagamot naman sila ay purong kandilang itim lamang ang kanilang ginagamit. Tandaan na kahit mga demonyo o masasamang espiritu ay maaari din magpagaling ng iba't ibang sakit at maaari din silang magbigay ng proteksyon sa mga taong tumatawag at nagdadasal sa kanila. Samantalang ang mga mabubuting manggagamot naman ay gumagamit ng puting kandila sa panggagamot at panawagan, maging ritual man o antingan, at iba't ibang kulay naman ng kandila ang ginagamit nila sa iba't ibang personal o espesyal na panalangin o mga kahilingan. Ibabahagi ko sa inyo ang mga orasyon na maaari niyong usalin sa kandila sa iba't ibang paggagamitan at ang mga kahulugan ng kulay ng mga kandila sa mga personal niyong kahilingan. Para tulungan kayo ng mga espiritu sa pamamagitan ng kandila sa pagdadasal, ay ibulong nyo ito sa kandila ng 3 beses kapag nag-aagaw na ang liwanag at dilim sa hapon. Ang ibubulong nyong orasyon ay depende sa inyong paggagamitan. Kung para sa trabaho o negosyo, Gratia tua et benedictio nostra erit. Kung para naman sa pag-ibig, Amor regnet super nos. Kung para naman sa proteksyon, Ab omni malo dependat nos Dominus. Kung para sa kagalingan ng sakit, Pater tole dolorem nostrum. Kung para naman sa kapatawaran o paghingi ng awa, Domine dimite nobis
Miserere Nobis. Kapag naibulong nyo na ang orasyon sa kandila, ay sundan nyo ng orasyong ito upang mabasbasan. Benedicere coeso, Domine lucernam hanc, ut sancta et digna oratio nostra en tuo sancto, nomine tuo Adonai. Amen. Matapos ay sindihan na ang kandila. Bigkasin naman ang orasyong ito sa umpisa ng dasal. Domine exaudi clamorem meum. At saka isunod ang pangalan at kahilingan. Kapag ang kahilingan ay para sa sarili, ay banggitin ang akosi at isunod ang iyong pangalan, saka isunod ang hiling. At kung para naman sa ibang tao ang kahilingan, ay ipatungkol ito sa buong pangalan ng taong patutungkulan at isunod ang hiling para sa kanya. Matapos ang ritual ay hayaan ng matunaw ang kandila. Gawin nito araw-araw hanggang sa makamit ang hinihiling. Narito naman ang ilan sa mga kahulugan ng mga kulay ng kandila. Ang berdeng kandila ay nagagamit sa mga panalangin na may kaugnayan sa salapi, katulad ng negosyo, trabaho o kabuhayan. Ang pulang kandila naman ay nagagamit sa panalangin na may kaugnayan sa pag-ibig, katulad ng katapatan sa pagsasama ng mag-asawa o magkasintahan, pagpapabalik ng minamahal at pagpapatibay ng samahan ng pamilya. Ang puting kandila naman ay nagagamit na pangkalahatan sa panalangin. Ito'y simbolo ng mabuting intensyon sa panalangin, maging pang sarili man o para sa iba. Ang asul na kandila naman ay ginagamit ng iba patungkol sa mga sakit o may mga sakit, kung ang hiling mo ay kagalingan ng karamdaman. Ang pink na kandila naman ay simbolo ng pagpapakumbaba, maging kapatawaran man sa iba o paghingi ng tawad sa Diyos. Sa mga walang panahon naman o abala sa mga gawain at nais magpadasal, ay maaari niyo po akong kontakin upang ako na po ang gumawa para sa inyong mga kahilingan.